Nakakatawa po. Una, sino po ba nagsabing edited? Di po ba kung sila yung nagsasabing edited, i-prove nila na edited? Nandun po ba sila sa okasyon? Kasama po ba sila doon? Isa lamang ang larawan na ito na kasama si First Lady Lisa Marcos at ang Asian Cultural Council sa naging usap-usapan sa social media. Ayon sa mga kumakalat na mga post, ini-edit lamang umano ito at isiningit ang larawan ng First Lady. Bagay na kinontra ng Malacanang at hinamon ang mga nag-aakusa na patunayan ang kanilang mga sinasabi. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, isa sa mga pangunahing tungkulin ng Presidential Communications Office o PCO ang paglaban sa pagpapakalat ng maling impormasyon lalo na sa mga social media platform. Kung saan ayon sa opisyal, bahagyang naapektuhan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga nagpapakalat ng fake news. In a way, he is slightly affected. So that's why they asked the PCO to do its job to counter fake news. Not only for himself, but for the country. Ayon kay Yusek Castro, wala silang partikular na inaakusahan na mga nagpapakalat ng fake news laban sa Pangulo at maging sa ibang miyembro ng First Family. I am not accusing anybody, but a lot of people are propagating misinformation against the President and the country. Pero ayon kay Yusek Castro, naging talamak ang pagpapakalat ng maling impormasyon simula nang hindi naging maganda ang relasyon ni Vice President Sara Duterte sa pamilya Marcos. Ever since, tinatarget na sila ng fake news. Hindi ito bago. Simula nang hindi naging maayos ang pagtingin ni VP Sara sa pamilya Marcos, nag-start na po ang fake news. Kamakailan lumagda sa isang kasunduan ng PCO sa Cybercrime Coordinating Center o CICC upang palakasin ang kampanya laban sa fake news at online scam activities. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.